Yan, so magandang umaga muli sa ating lahat. So bagong setup tayo ng Sunday School para at least ay mabigyan natin ng puwang yung iba, yung mga nandoon, sina Brother Gio at sina Brother Jem. Kaya kailangan talaga nating manalangin ng bagong room. Manalangin tayo ng bagong lupa para magkaroon tayo ng bagong room na papagawa. Yan, so nasa inyo na po ang inyong mga handouts. So tayo mga kapatid, mga kapatid ay magpapatuloy sa ating ginagawang Sunday School para doon sa mga bagong members natin. Minabuti natin na magkaroon tayo ng ganitong pag-aaral upang mas maintindihan natin yung halaga ng pagiging miyembro natin bilang isang miyembro ng iglesia. At so, sa aralin natin, tayo ay patuloy na nag-aaral sa isang aklat na sinulad ni Tabitha Anyabwile na pinamagatan po niya itong Marks of a Healthy Church Member. At ang ginawa ho natin dito, atin po itong pinag-aralan at naghanap tayo ng ibang mga aklat na makakatulong sa atin upang mas maipaliwanag ang mga katotohanan po dito. So nakaraang mga linggo at buwan na pag-aralan natin yung unang apat na marks of a healthy church member. Ang una, ang malusog na miyembro ng iglesia ay expositional listener. Pangalawa ay biblical theologian. Pangatlo ay gospel saturated. At ang ikaapat ay genuinely converted. At ngayong umaga, ang ating pong tatalakayin, ang malusog na miyembro ng iglesia ay isang biblical evangelist. Okay, so magkaroon muna tayo ng definition. Pag sinabi natin biblical, ang ibig sabihin po nito, ang ginagawa niya ay nakabatay lamang sa mga prinsipyo, aral, at utos ng Biblia. Ang ibig sabihin po nito, kapag tayo ay nagbabahagi ng ebanghelyo, pag sinabi natin biblical, dapat talaga nasa Biblia lamang yung ating pong ginagamit or binabanggit. At hindi lamang ito tungkol sa pagbabahagi ng ebanghelyo, kundi ang paraan ng pagbabahagi ay alinsunod sa pamamagitan ng kasulatan. Kasi mamaya may babanggitin tayo ng mga paraan ng pag-iebanghelyo na hindi natin nakikita sa Biblia, pero ito ay ginagamit sa ating panahon. At dahil nga hindi naging biblical ang paraan, masasabi natin ito'y nagbunga ng mga hindi tunay na mananampalataya. Pag sinabi naman natin evangelist, siguro narinig niyo yung salitang evangelist, mula ito sa salitang Griego na euangelistes, nang ibig sabihin po nito ay tagapagpahayag ng mabuting balita. So pag sinabi nating evangelist, mostly, ito yung mga humahayo at nangangaral ng ebanghelyo. So kung makikita nyo sa Ephesians chapter 4, na ang Panginoon ay nagbigay ng mga tao, ng mga kaloob, kasama yung propeta, apostol at evangelist. Okay, ang ibig sabihin po ng evangelist, maaring ito yung mga misyonaryo na humahayo sa iba't ibang lugar at nangangaral ng salita ng Diyos. So, ang isang tao, pag sinabi nating evangelist, ay isang tao na may kaloob ng ebanghelismo na kadalasan na naglalakbay mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang mangaral ng ebanghelyo. So, pag sinabi nating evangelist, ito yung talagang may passion. Kasi lahat tayo ay tinatawag na mag-evangelize. Pero may mga tao talaga na masasabi natin na mayroong kaloob ng pag-iibanghelyo. May kaloob talaga siya na mangaral ng ebanghelyo at yung passion niya sa pangaral ng ebanghelyo ay nandoon. So, pag sinabi nating evangelist, nakatuon ng kanyang pagpapahayag sa mensahe ng kaligtasan at ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng ibang paraan ng kaligtasan. So sa Biblia, meron tayong makikita ng ilang mga halimbawa ng mga evangelists. Una, si Felipe ay tinawag na isang ebanghelista. Si Felipe ay tinawag bilang isang evangelist. Halimbawa sa Acts chapter 2, 21 verse 8. At nang kinabukasan ay nagsialis kami at nagsidating sa Caesarea at pagpasok namin sa bahay ni Felipe na ebanghelista na isa sa pito ay nagsitahan kaming kasama niya. So makikita nyo dito, si Philip belong to the 7 deacons. Pero sa kabila na siya po ay kabilang sa 7 diakono, binigyan siya ng another title. And one of the title ni Philip ay evangelist. So parang katulad ho ng ang deacon, bagamat ang kanyang pangunahing tungkulin is tugunan ang pangangailangang temporal ng iglesia, may mga evangelist na po pwede pong tugunan ang pangangailangan ng ebanghelyo. At kasama po natin dito si Philip, at kung yung matatandaan, si Philip din po yung kinasangkapan ng Panginoon upang magbahagi ng ebanghelyo kay doon sa bating o doon sa Ethiopian eunuch na nabanggit niya ito sa pagtuturo sa atin na
magkaiba yung kaalaman. Okay? Nagbabasa yung eunuch patungkol sa Book of Isaiah pero hindi niya maintindihan. Kinilos ng Panginoon si Philip para siya ang magpaliwanag ng binabasa niya at ipinangaral niya si Kristo mula sa aklat ng Isaiah. So basically, pag sinabi nating evangelist, ito yung mga tao na humahayo upang ipangaral ng ebanghelyo ng Panginoon. Si Timoteo ay inatasan naman ni Pablo na gawin ang gawain ng isang evangelista. 2 Timothy chapter 4 verse 5. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng may kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebangelista, ganipin mo ang iyong ministeryo. Iniuutos ni Pablo na kailangan niyang gawin ang gawa ng isang ebangelista. So, anong ginagawa ng mga evangelist? Nangangaral ng ebanghelyo. So, tungkulin kahit ng isang tagapangaral na ipangaral ng ebanghelyo. Ang may akda ng 4 na ebanghelyo, kaya tinawag nating gospel, ay dahil nangangaral sila ng ebanghelyo. Si Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay tinawag ng mga ebanghelista dahil itinala nila yung ministeryo ng ating Panginoong Hesus, ang mabuting balita. At ang mga alagad mismo ng ating Panginoong Hesus, yung mga apostol at yung mga sinuunang mga alagad ay mga ebanghelista sapagkat ipinapangaral nila, naglalakbay sila upang ipangaral ang ebanghelyo. So ang ibig sabihin, ang isang mananampalataya ay inaasahan ng Panginoon na mag-evangelize, na maging isang ebanghelista. Bagamat binanggit natin kanina na may mga tao na merong gift of evangelism, talagang mahusay. Alam niyo yung may mga taong kapag nagsalita, parang isang salesman, apakahusay, apakagaling, talagang may gift siya. Pero may mga tao din naman na pag kinausap mo, isang salita, isang tanong, isang sagot. Diba? Pero, ito hindi dahil sila lang may gift, sila lang yung gagawa. Bagkus lahat ay inaasahan ng Panginoon na maging isang ebanghelista. Obserbasyon. Maraming mga nagpapahayag ng pananampalataya, sumusunod naman sa panalangin ng pagtanggap, nagdesisyon namang sumampalataya at pagkalipas ng ilang panahon ay tumalikod at hindi nagpatuloy sa pananampalataya. So ito yung katotohanan na makikita natin ngayon sa ating panahon. Dahil nga sa pagkakaroon ng evangelism na hindi biblical, marami naman na nagpahayag ng pananampalataya pero later on, hindi mo na makikita sa loob ng iglesia. At wag na tayong lumayo sa ibang iglesia, dito na lang sa ating iglesia nung unang panahon. Parang tagal na, Nung mga nakaraang panahon, 10 years ago, dahil nga tayo ay nag-evangelize na hindi biblical, yun nakita natin yung sitwasyon na marami ang dumadalo, pero marami din ang nawawala. Pero pagkalipas po ng 10 taon, simula nung tayo na reform, biyaya naman po ng Panginoon, naiayos natin ang ating evangelism at sa kanyang biyaya, halos walang nawawalang miyembro. Basta naging miyembro, ay hindi basta-basta nawawala. Mayroong nanghihina, nanlalamig, pero hindi basta-basta nawawala. So ang sagot natin, bakit mayroong ganung nagpapahayag ng pananampalataya, then later on ay mawawala? Ang sagot, dahil sa hindi tamang paraan ng pagbabahagi ng ebanghelyo. So tandaan ninyo, maraming tao ang hindi nagkaroon ng tunay na kaligtasan, hindi dahil sa hindi sila nabahagi na ng ebanghelyo, kundi dahil sa mali at mababaw na pagbabahagi ng ebanghelyo. Dahil sa maling pagbabahagi, inakala nila na sila ay ligtas na. So ito pala yung danger dito. So kahit na kinagbabahagi ng ebanghelyo, kung mali ang paraan ng pagbabahagi ng ebanghelyo, tatanggapin ito ng tao pero mali ang kanilang tatanggapin. Kaya importante na tama ang ating ibabahagi na ebanghelyo. So, anong problema na makikita natin sa ating mga iglesia sa ating panahon? Yung paglaganap ng idea ng pragmatism. Pag sinabi natin pragmatism, in other explanation, kapag umuubra, gawin natin. Sabi nga nila, who can argue with success? Kapag maganda ang resulta, gawin natin. Maganda ang bunga nito. So, dahil nakikita nila na maganda ang nagiging bunga ng ganitong paraan ng evangelism, marami ka nababautismuhan, marami ka na ipapahayag na naligtas, gawin natin. So ang mga iglesia, nakikigaya na lamang kung ano ang nagtatagumpay at nagbubungang sistema o programa kahit hindi ito ayon sa Biblia. At ang halimbawa nga natin dito, lagi nyo narinig sa akin yung altar call, sinner's prayer, PTRC, pray to receive Christ, o yung tinatawag nating easy believism. Na magbigay ako sa inyo ng konting kasaysayan ng altar call. Kasi marami nagtatanong, ano ibig sabihin ng altar call? Pag sinabi natin altar call, malimit ito yung kapag may nangangaral ng gospel, ay mayroon pong invitation sa dulo na lahat ng gustong tumanggap kay Jesus ay pumunta sa unahan,
O kaya naman it's either ikaw ay ipapanalangin o may mga taong kakausap sa inyo upang ibahagi ang ebanghelyo. So there's nothing wrong na kapag mayroong isang tao na gustong sumampalataya sa Panginoon, ay mas ipaliwanag mo ang ebanghelyo, kaya ng ginagawa natin sa ating salvation class. Mas gusto natin na itong mga taong ito ay mabahagi na natin ng ebanghelyo. Kaya lang ang nagiging problema doon sa altar call ay masyadong nagiging minamadali ang desisyon at minamadali yung resulta ng pag-iibanghelyo. So, kailan ba nagsimula yung altar call? Ang altar call nagsimula ito noong 18th century to 19th century, partikular sa mga kilusan ng mga evangelical revivalist. Ang altar call, pag sinabi nating altar call, tumutukoy ito sa pampublikong pagtawag sa mga tao na lumapit sa harapan, sa altar ng isang iglesia o sa pinagtitipunan bilang isang sagisag ng kanilang desisyon na tanggapin si Kristo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Diba? Siguro halos lahat tayo dito nakaranasan ng ganon. Yung may magpipreach, tapos after mag-preach, merong invitation, yung lahat ng gustong tumanggap kay Jesus, itaas ang kamay, at pagkatapos niyan ay papupuntahin sa unahan. Yung iba pa nga ay merong mga makabagbag damdaming mga music, habang meron pong nagsasalita at nagpapaulit-ulit ng kanyang sinasabi upang tanggapin ang Panginoong Jesus. Now, nung panahon po ng revivals, nung 17 to 18th century, actually, ang mga altar call ay hindi kilala o karaniwan sa first awakening noong 18th century. Ibig sabihin, nung 18th century, hindi masyadong kilala ito. Sa panahon po na George Whitefield, ni na Jonathan Edwards, bagamat meron silang mga often-filled na mga pangangaral, meron silang mga revival, para mga meetings na ginagawa, pero hindi ho ginagawa or hindi pa ho popular yung altar call. Kailan doon nagsimula yung altar call? Ito po ay pinamunuan o pinasimulan ni Charles Finney. Ang altar call ay naging tanyag noong panahon ni Charles Grandison Finney, na isang kilalang revivalist noong 19th century. Actually, hindi pa altar call ang tawag noon. Ang tawag pa noon is anxious bench or anxious seat. Nang ibig sabihin, ang ginagawa po ni Charles Finney noon, kapag nangangaral siya ng ebanghelyo sa loob ng kanilang church o kaya sa ibang mga lugar, nag-iiwan sila ng mga bakanting upuan. Dapat kayong tatlo, wala kayo dyan. Dapat na nabibiro lang. Okay. Ang nangyayari po, nag-iiwan sila ng mga upuan sa unahan. Pagkatapos po mag-preach, magtatanong sila kung sino yung gustong sumampalataya kay Jesus at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. Tumayo kayo sa inyong mga upuan at lumipat kayo dito sa unahan. At mayroong magbabahagi sa inyo ng ebanghelyo. So, ibig sabihin, historically, yung anxious bench or anxious seat ang pinagmulaan talaga ng idea ng altar call. So, balit yung mismong altar call ay pinaniwala ang nagmula at unang ginamit ng mga Pentecostal at ng mga holiness movement noong ika-20 siglo. Ibig sabihin, yung gumamit pa ng unang salita ng altar call ay mga Pentecostal. Pero doon po sa mga holiness movement, yung kanilang invitation is hindi lamang for salvation. Actually, meron silang invitation for sanctification. Ibig sabihin, hindi lang sila tumatawag para pumunta sa kaligtasan. Actually, nakikita nyo rin ito, ginagawa na rin ito ng ilang mga churches, na kung hindi man salvation, kung meron kang gustong ipangako sa Panginoon, pumunta ka rin sa unahan, mag-altar call. So, nagiging problema lang po dito, meron daw akong nabasa dito na hindi makapagsimula yung preaching, kasi nauna yung altar call, meron daw 10 lalaki yata na nananalangin ng mahaba patungkol sa kanilang sanctification, kaya hindi na daw nakapag-preach. Nauna kasi yung altar call, meron ganyong mga nangyari. So, nagsimula po yung salitang altar call sa mga publikasyon ng Holiness at Nazarene nung unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang ibig sabihin, actually, ito po, hindi ko lang nailagay dito. Merong isang publication noong 1908 na kung saan sa Pacific Bible College, unang nakita yung salitang altar call. Sa kanang liturgy, nakalagay yung altar call. Now, pagdating po ng ika-20 siglo, in the 20th century, ang altar call ay naging pangunahing bahagi na ng mga evangelical practices, lalong-lalo na sa pamamagitan ng mga kilalang evangelist. Halimbawa po, isa sa mga masabi natin na noong mga panahon ng 20th century ay mga kilala at sikat na mga evangelist ay si D.L. Moody. Gumagamit siya ng altar call sa kanyang mga evangelistic meetings. Then after ni D.L. Moody, meron din po tayong kilalang kilala, si Billy Sunday.
Now, si Billy Sunday, kilala siya nung panahon na yon sa kanyang mga dramatikong altar call. Para kay Billy Sunday, ang paglakad patungo sa harapan bilang tugon sa panyaya ng Ebanghelyo ay nakilala bilang hitting the sawdust trail o pagtahak sa landas ng sawdust. So para sa kanya, ito yung binabanggit niya kapag mayroong altar call, yung hitting the sawdust. Now, ano ba yung sabihin ng hitting the sawdust trail? Ang mga revival meeting kasi ng mga panahon na yon ay ginagamit po o ginagawa sa mga tent. Na para daw pumawala yung mga alikabok at saka para mawalan ng ingay, naglalagay sila ng mga pinaglagarian. Pinaglagarian ng mga puno. Ano yung sa atin dito? Ano bang tawag natin doon? Kusot. Yan, nilalagay nila ng kusot. Diba? Halimbawa kasi yung mga tent meeting nila, syempre magabok. Ang gagawin nila yung mga pinaglagarian ng kahoy, ilalagay nila sa loob. So, pag sinabi niyang nagdating na po yung invitation, ito sinasabi niya, hitting the sawdust trail, dumadaan sila doon sa gitna na nilagyan ng mga kusot at pumupunta sila sa unahan. So, ganun po, lumalapit sila kay Kristo at naglalakad sila doon sa kusot. Pero kung meron pong mas sikat pa, bukod kay D.L. Moody, kay Billy Sunday, yung isa po, Billy din. Billy Graham naman. Now, hindi ito yung Graham na ha. So si Billy Graham, siguro kung meron kayong mas kilala na evangelist, ito na ho yun. Siya ho yung halos nakarating sa buong mundo at nangangaral ng Ebanghelyo. Ginawa niyang bahagi ng kanyang world-renowned crusades kung saan mga libo-libo ang tumutugon sa altar call upang tanggapin si Kristo. At siguro, try niyong i-search sa Facebook kung sino si Billy Sunday at sino si Billy Graham. Makikita niyo talagang itong si Billy Graham ang halos buong mundo. Mga matitinding mga entablado, kahit yung sa football, gymnasium, kapag yan po ay nagkaseset ng evangelistic revival meeting, talagang napupuno po ito. At kapag siya ay nag-invitation, napupuno ng tao yung harapan ng kanilang pulpito. Si Billy Graham din na nagpauso at nagpasikat ng mga katagang maghihintay ang iyong kaibigan para sa iyo habang ang choir ay kumakanta ng Just As I Am. Alam niyo, naranasan ko ito when I was still in ABBC. Kahit hindi ako masyadong magaling kumanta, there was a time I was, kasi nung kami ay nasa Santa Mesa, tinuturuan po kami sa choir conducting at saka sa song leading. So, hindi ko lang kung inabot ni na Brother Mark ito, yung pag nagpakanta, yung malakas ang boses ay inabot mo yun? On the first verse. Sino yun? Ano pangalan nun? Ha? Ay, si Kuya Jerry. Minsan na-assign niya ako. After na mag-preach, pinakanta niya ako ng Just I Am. Hindi ko makakalimutan yun kasi sala ako sa tono habang nagpapakanta ng Just I Am. So, talagang tapos pawis na pawis ako kasi papakantahin mo ako sa napakaraming mga tao tapos sintonado ka. So yun, wala nag-forward. Hindi, joke lang. So parang ang hirap, Kasi dapat kapag nagkamakanta sa gano'n ng Just I Am, medyo, alam niyo yun, yung malamig ang boses, nakaka-inganyo kang pumunta. Nung ako kumakanta, kaya wala nagpo-forward, baka napapatawa sila sintonado. Pero kidding aside, naranasan siguro ng marami sa atin yung ganyan, na habang nag-invitation yung pastor, may tumutugtog, tapos mayroong paulit-ulit sinasabi yung pastor, o kaya naman, Just I Am, paulit-ulit na kinakanta. At kapag walang kumanta, talagang kung ano sasabihin nung nangangaral. Ito, malimit ko na ito na babanggit sa inyo, talagang nagtataka ko noon, bakit ganon? Kasi may mga pastor na kapag nangaral, pag nag-invitation sila, talagang naka-forward lahat ang mga membro. Sinubukan ko yung mag-invitation before tayo naging reform. Nagtataka ko, bakit pag ako nag-invitation, isa, dalawa lamang ang nagpo-forward. Hindi ko pa ako nakaranas na nangaral ako na lahat ng miyembro ay nag-forward. Pero I have experience na halos 80 or 90% ng attendance is nagpo-forward sila. Actually, ito po, yung pong susuko ko ng buhay para pumasok ng Bible School, bunga ng altar call. Nag-attend kami ng youth camp sa Word of Life. I think ako noon ay kagagraduate lamang ng college, ng high school. Tapos hindi ko matandaan, basta nakita ko na lang yung sarili ko, umiiyak ako sa harapan at gusto kong pumasok ng Bible School.
Kung sino yung preacher, hindi ko na matandaan. Kung yung preaching, hindi ko na rin matandaan. Basta nga lang ko na lang nagpunta ako sa forward. Pero bukod doon, marami na akong ginawang pag-forward kasi nga, practice natin yon. Now, ano po, bakit hindi natin ginagawa ang altar call? Bakit hindi tayo nag-altar call na gaya ng ginagawa ng iba? Di ba parang very spiritual na makita mo yung gustong tumanggap kay Jesus ay pupunta sa unahan at kakausapin natin. Una, walang direktang halimbawa sa Biblia. Ibig sabihin, walang pagtuturo o halimbawa ng altar call sa Biblia kahit isang beses. Kung ito'y napakahalaga para gawin sa isang crusade or sa isang pagtitipon, sana meron man lamang kahit papaano na mga biblical warrant or biblical example para magaya natin. Pero ang problema po, there is no biblical verse that will support na magkaroon tayo ng altar call. Bagamat may mga pampublikong tugon sa Ebanghelyo, walang nangyaring pag-aanyaya na lumakad at lumapit sa harapan ang mga tao para maligtas. Sa Acts chapter 2 verse 41, di ba? They that gladly receive His word were baptized. Walang they that gladly receive His word came forward, profess their salvation. Walang ganun eh. Nung sila nagpahayag ng pananampalataya, sila ay binautismuhan. So ang kaligtasan sa Biblia ay nakatuon sa pagsisisi at pananampalataya at hindi sa physical na aksyon tulad ng paglapit sa altar. So ang ibig sabihin, kaya hindi pala natin ginagawa, wala naman tayo nakikitang biblical warrant. Oo, ang kaligtasan sa magitan ng pagsisisi at pananampalataya, pero hindi ito ipinapakita sa magitan ng aksyon na ikaw ay pumunta sa hunan at ikaw ay ipapanalangin ko. Pangalawa, bakit po hindi natin ginagawa yung posibilidad ng emosyonal na manipulasyon? Madalas na ginagawa ang altar call sa mga ma-emosyonal na tagpo, may mga makabagbagdab naming musika, at mapanghikayat na pananalita o dramatikong apela. Which is very true. I do not know kung meron sa inyong pamilyar dito, pero marami na akong naatinan na kapag nag-altar call talaga, paulit-ulit yung kanta, dim light, very tahimik, tapos paulit-ulit yung apela, meron pang umiiyak yung pastor sa pag-aanyaya. Pinapakita niya yung kanyang tunay na desire na talagang maligtas yung mga tao. Yung iba naman talagang drama lang. Para lang talaga makahikayat ka ng mga tao. Nanginginig ang mga boses, merong mga umiiyak. Now, anong nagiging problema kapag ganito? Maaring maramdaman ng mga tao ang pressure na magdesisyon kahit hindi nila totoong naunawaan ang kanilang napakinggan o tunay ang kanilang desisyon, lalo na kapag paulit-ulit at mahaba ang panyaya. Halimbawa, lahat ay nasa unahan, ikaw na lang ang hindi pumupunta. Anong pumipigil sa iyo para hindi ka pumunta sa unahan? Diba? Yung katabi mo ay lumapit na, ikaw, bakit ayaw mong lumapit? May mga ganyang mga pag-aanyaya na minsan kahit hindi mo nararamdaman yung pagkilos, nangyayari, napupwersa ka. Titingin ka sa kanan, sa kaliwa, wala na, ako na lang ang wala. So, pupunta ka na din. So, may mga pagkakataon, ito ha, honestly, may mga pagkakataon talagang kinikilos ka ng banal na spirito. Minsan niya, may mga preaching na binibiro ko. Kung may altar call lamang, pupunta na ako sa unahan eh. Ano mo yung talagang may mga pagkakataon ng preaching, may dating talaga sa iyo. Kaya gusto mong tumugon. Pero may mga pagkakataon na yung preaching walang dating sa iyo, pero parang may dating dahil sa paanyaya o dun sa altar call. Kaya minsan, nakakaroon ng pressure. O yung lahat ng gustong tumanggap kay Jesus at itaas mo ang inyong mga kamay. Meron pa ho tayong mga bisita na hindi tumataas ang kamay. So minsan, napupwersa sila na magdesisyon na hindi naman nila lubusang naintindihan. Ano yung epekto? Ang mga desisyon na batay lamang sa emosyon ay maaring maging pansamantala at walang spiritual na bunga. Gaya ng taninhaga ng mga hasik. Which is very true. Maraming mga tumaas ang kamay at nagpahayag ng pananampalataya ang hindi nagbunga ang kanilang pananampalataya. At ang dahilan, hindi talaga tunay. Meron pa nga dyan na naimbitahan ng linggo na patanggap, pag binisita, ayaw nang magpakita. Di ba? Pagkatapos patanggapin, sa susunod na linggo, hirap na hirap mo siyang mapa-attend. So ano katotohanan na makikita natin dito? Hindi naging totoo yung kanilang pagtanggap kasi hindi nila naunawaan. Now, maganda yung sinabi ni John William Nevin. Sabi niya mula sa aklat na Anti-Revivalist Tract na The Anxious Bench. Sabi niya, ang mga huwad na revival ay karaniwan at bilang bunga nito
ang mga maling pagbabalik loob o yung false conversion ay nakalulungkot na laganap. Maaring mapuno ang anxious bench ng mga tao kahit wala man lamang nararamdamang banal na impluensya o pagkilos. Daan-daan ang maaring dumaan sa proseso ng pagbabalik loob sa anxious bench, ngunit ang kanilang kalagayan sa huli ay maaring mas maging masahol pa kaysa dati. Kasi sa totoo lang, naulit ito sa isang mga pag-aaral namin, mas naging mahirap ang pag-iibanghelyo sa mga taong nasa ganitong kalagayan. Yung alam nila, tinanggap na nila si Jesus dahil sa magitan ng desisyon. Sa kahit wala sa kanila yung bunga ng pananampalataya, walang sanctification, walang pagbabago ng buhay, walang faithfulness, pero dahil nasa isip nila, tinanggap ko na si Jesus, sa langit ako pupunta. Meron niya akong kilala, ang pinangahawakan niya lang, baptist ako eh. Hanggang ngayon, yun ang pinangahawakan niya. Ako'y baptist na, ako'y nabinyagan niya sa baptist. Kaya akala niya, dahil nabinyagan siya sa baptist, hanggang ngayon ay mananampalataya siya. Kahit hindi siya uma-attend, kahit walang bunga yung buhay niya, basta alam niya, baptist na ako. So, totoo lang, minsan may mga pagkakataon na bakit napakabilis nilang magbaptize? Kasi nga po, kapag ang isang tao nagkaroon ng kaisipan na ako'y lumipat na ng relihiyon, minsan yung kanyang relihiyon na bagong nilipatan ang naguudyok lamang sa kanya para magpatuloy. Hindi talaga ang Panginoon. Kaya ano nangyayari, kahit wala pong sanctification, nagpapatuloy sila. Tulad po ng isang araw, nagbabasa ako ng ilang mga comment patungkol po doon sa mga iglesia ni Cristo. Talagang yung mga iglesia ni Cristo, pag comment yan, matatapang, parang mga walang modo, parang laging debate. Pero hindi mo sila basta-basta maaalis sa kanilang relihiyon. Isang araw, nanonood ulit ako ng palabas ng iglesia ni Cristo, makikita ninyo, paulit-ulit ang kanilang pagtuturo. Kung titingnan ninyo, talagang twisted na twisted lamang. Na sinasabi nila, para kang maligtas, kailangan mong maging kabilang sa iglesia. Ngaling-ngaling ko akong mag-reply. Ang daming talata nagsasabi, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Sa kanila, hindi daw naliligtas sa magitan ng pananampalataya lang. Kailangan maging kaalib ka ng iglesia. Siyempre, gagamitin nilang talata, yung mga talatang pabor lamang sa kanila. Tapos, tinignan yung mga comment, may mga magko-comment na gato ganyan, babanatan ng mga iglesia ni Cristo. So, makikita ninyo, maraming mga nako-convert sa isang religion, hindi dahil naintindihan nila, kundi dahil na-convert lang sila doon sa religion. Kahit sa pagiging Baptist, ganun na nakikita natin. Na-convert lang sila sa pagiging Baptist dahil doon sa mga manipulasyon na ginawa, pero hindi nagkaroon ng tunay na regeneration. Pangatlo, bakit hindi tayo nagkakaroon ng altar call? Nagdudulot ito ng maling kasiguruhan ng kaligtasan. Maaaring ipakita ng altar call na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pisikal na paglapit sa altar o panalangin ng partikular na panalangin. Nagiging sanhi ito ng kalituhan na ang aksyon o gawa ang nagdadala ng kaligtasan sa halip na ang biyaya ng ating Panginoon. So maaari itong magdulot ng maling kasiguruhan ng kaligtasan sa mga tao na lumapit sa altar, ngunit hindi naman nagkaroon ng tunay na pagsisisi o pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ito yung nagiging bunga niya. At ikapat, pagbabase sa naging agarang desisyon. Ito yung nagiging problema. Madalas na mas inuuna ng altar call ang magkaroon ng agarang desisyon ang isang dumalo kaysa bigyang diin ang tunay na pagkaunawa sa Ebanghelyo sa magitan ng pangmatagalang pagsunod kay Kristo. Actually, that is the goal talaga ng altar call. Right then and then, make a decision. Huwag kang aalis ng simbahang ito na hindi ka lumalapit sa altar at tinatanggap ang Panginoong Yesus. Na pwede kang umapila, pwede kang mangaral. Ako, narinig niyo ako, huwag kang aalis ng lugar na ito na hindi ka sumasampalataya. Pero hindi natin pinapalitan yon na lumapit ka sa unahan upang ipakita mo ngayong pananampalataya. Kasi pwede po na sila pumunta sa unahan nang hindi nila naintindihan. Sa Biblia, mas binibigyan ng diin ng Panginoong Yesus ang pagkakaroon ng tunay na pangunawa sa kanyang gagawin. Kaya nga doon sa Luke chapter 14, bago doon ikaw magtayo ng bahay, alamin mo muna kung meron kang kayang ipagpatayo. Kasi baka mamaya nagtayo ka tapos hindi ka matapos, ikaw ay kukutyain. O kung ikaw ay isang hari, susugod ka sa isang kaharian, bago ka sumugod, tingnan mo muna kung meron kang sundalo. Parang ganun din ang sinasabi sa atin na kapag ikaw ay sasampalataya, dapat naintindihan mo yung iyong sasampalatayanan. At ang kahalagahan ng pagkapatuloy o pananatili sa pananampalataya. Sa John chapter 15.
Nang ibig sabihin ng isang totoong mananampalataya ay dapat nagpapatuloy. At huli, maling pagkaunawa sa pampublikong pagpapahayag ng pananampalataya. Now, maraming mga iglesia ang naniniwala na ang pagpunta sa altar o sa harap ng altar, pagsunod sa panalangin ay pampublikong pagpapahayag ng pananampalataya. Kaya malimit na binabanggit ang bilang ng naligtas. Kung kayo pamilyar, dahil nga po ang karamihan sa mga Bible Baptist na ating pong kinagisnan ay under ng mga American missionary, and I experienced that, na napakahalaga po yung number of profession of faith. So kaya po kapag meron po kami noon, naalala ko nung kami ay nasa, before tayo na-reform, every Sunday meron kaming datos or record kung ilan ang tumaas ng kamay, ilan ang nag-profession of faith. Kasi may mga pagkakataon na kailangan naman itong i-report. O ilan ang naligtas sa inyo itong isang buwan. Meron po kaming 100. Siyempre kapag mas marami ang naliligtas, mas malaki ang support na nakukuha. To be honest mga batid, sa kasaysayan, maraming ganyan ang ginagawa ng mga pastor. Meron pa nga kaming nakita noon na sinisiwalat nila yung katotohanan para lang magkaroon ng record na nakataas ang kamay. Wala naman talagang preaching. May tatanong lang. Sino ang may gusto ng ganito? Taas ang kamay. Pipicturan. At ilalagay sa report, ito po yung mga tumaas ang kamay at nanangin ng pagtanggap. Pero in reality, hindi naman. Kaya po sa totoo lang, noon, maraming mga naban na mga pastor sa Amerika, dahil nung pumunta yung mga Amerikano, ang ganda ng ministry sa picture, pagdating sa Pilipinas, wala. Kaya noon, kaya po nagkaroon na sa totoo lang, maraming mga Pilipino noon ang parang, hindi naman totally naban, yung parang hindi tinatanggap sa mga churches kasi ginagawa nilang negosyo dahil nga sa magitan ng altar call. Kaya po, ito mga kapatid, ang katuruan sa Biblia, hindi po ang altar call o yung pananalangin ang public profession of faith. Sa Biblia, ang pagpapabautismo ang kinikilala na publikong deklarasyon ng pananampalataya. So kung masasabi sa ilan ang naligtas sa ating iglesia, masasabi ko sa inyo last year, hindi pala 17. Kasi, ilang ba na-baptize natin? Parang 10 yata. Kung hindi ako nagkakamali, 10. 10 ang nabautismuhan, ito lang yung nagpahayag ng kanilang pananampalataya. Yung 7 is transfer of membership, or 5. 1, 2, 3, 4, 5. O yun, may git 10. May git 10 pala yung nabaptize natin. So, ang pwede mo lamang sabihin na naligtas yung 12. Hindi yung lahat nung nagtaas ng kamay. At the same time, wala naman talaga tayong napapataas pa ng kamay, kaya hindi natin kayang bilangin. Ang kaya lang nating bilangin, yung mga sumunod sa tubig ng bautismo. So, anong resulta ng altar call? Ang iglesia ay napupuno ng tao, subalit mga hindi tunay na mananampalataya. So bilang pagtatama, walang masama sa pag-aanyaya sa isang tao na sumampalataya sa Panginoong Hesus. Dapat pang-aanyayahan at hamungin ng isang tao na sumampalataya sa Panginoong Hesus at tumugon sa Ebanghelyo. Subalit, hindi sa gawang paraan ng tao na gaya ng altar call, kundi sa magitan ng matapat na pangaral ng Ebanghelyo. So kung gusto mo talagang malaman ng isang tao kung sila totoo ng mananampalataya, tanungin mo sila. Katulad po dun sa lahat ng mga nag-undergo ng salvation class, lahat kayo nakaranas na tanongin namin, kayo ba ay nakakasigurado na kayo mananampalataya? Hindi namin tinatanong sa inyo, tinanggap niyo na ba si Kristo? Nanalangin ka na ba? Hindi ganun ang tinatanong natin. Tinatanong natin, kayo ba ay sumampalataya na kay Kristo? At ang sunod na tanong, ipaliwanag mo. Kapag hindi mo kaya ipaliwanag kung paano ka naligtas, baka hindi mo naintindihan ang iyong kaligtasan. Kaya isa sa mga tinatanong natin kapag sila ay magte-testimony is kung naunawaan mo na ba ang Ebanghelyo. Maaari mo ang ipaliwanag kung paano ka naligtas. No, doon natin malalaman kung talagang ang isang taong ito tunay na naintindihan ng Ebanghelyo. At mapapansin nyo, hindi natin minamadali. Binibigyan natin ng time para mas maintindihan nila, maunawaan nila ang Ebanghelyo. Tandaan natin, ang tagumpay ng pag-iibanghelyo ay hindi nakasalalay sa talino, hindi sa programa, hindi sa mga
makabagbaging patotoo at musika, hindi sa magitan ng atarkol, bagkus ang tunay na kaligtasan ay nagaganap sa pamagitan ng matapat na pangaral ng Ebanghelyo sa pamagitan ng makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu. So ito lang po ang gusto kong i-challenge sa inyo mga kapatid sa mga nagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang tungkulin natin bilang tagapagbahagi ng Ebanghelyo ay tagapagbahagi lamang. Hindi ho tayo ang nagpapabunga. Ibig sabihin, gawin natin yung part natin, gaya na binanggit sa preaching kanina, kailangan nating maging matalino. Sinabi nating matalino, hindi kailangan mo maging valedictorian. Ano yung ibig sabihin, maging maayos ka, maging maliwanag ka. Huwag din naman kayong pupunta ka sa isang tao at mangangaral ka, magbabahagi ka, na nasa isip mo kung ano ang ituro sa akin ng banal na Espiritu, yun na lang. Na hindi ka man lamang nag-aral ng talata, hindi mo man lamang sinaliksik kung anong kahulugan ng mga talata, na hindi ka naghanda kung anong mga talata ang gagamitin mo. Hindi ho ganon. Kailangan nating paghandaan, maging maayos, maging maliwanag sa pagbahagi ng Ebanghelyo, pero ang lagi niyong tatandaan, ang may kakayanan lamang ipaunawa ito ay ang Diyos. At kapag ang isang tao ay tunay na nakaunawa sa Panginoon, magkakaroon niya ng bunga. So sa atin, iglesia, paano natin ginagawa yon? Tinatanong natin. Kaya nga po, pinapa-undergo natin sila sa salvation class. Para doon, mas masuri natin, mas malaman natin kung tunay nilang naunawaan ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. So ang banal na Espiritu ang nagagarantiya ng kanyang salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. So yung salita na ating ipinangaral, maaring sa ngayon, hindi nila ito naiintindihan, pero darating at darating ang panahon, maintindihan nila yung Ebanghelyo na ipinapangaral natin sa kanila. Ito lang, halimbawa ko lang sa inyo, si Nanay Dibing, si Nanay Dibing, bago ho yan naging member ng church natin, binabahagi na ho namin yan. Umattend na ho yan dito. Katapos umattend na Nanay Dibing, nawala ulit. 5 taon yata? 2 taon kayo nawala. After ng 2 taon, yung palang salita ng Diyos na naibahagi sa kanya, nagkaroon ng ugat. Nung binalikan uli siya at binahaginan, mas naintindihan na niya. At ngayon po, miyembro na natin. Marahil lang ilan sa inyo, ganyan din. Nung una kayong binahaginan, wa-effect sa inyo. Pero, yung palang salita na yon ang magbibigay. Yan, si Nanay Cory, 10 years yata in the making ang mga yan eh. Ilan taon ba kami nagsimula mag-Bible study sa inyo? College pa lang kami noon eh. Si Ate Kate ba na? Jemeline, ilang taon ka nung bina-Bible study ka namin? High school ka lang, di ba? High school ka pa lang noon? College na? College na. Kasi ako, nasa ano pa ako noon eh, napasok pa ako ng college noon eh. Imagine yung tagal namin tinuturuan ng Nanay Cory, akala namin hindi nakaugat ang salita ng Diyos. Ginamit lang ng Panginoon yung pagpunta nila ng Canada ba? Ng Canada, dahil wala silang magawa, lagi nasa simbahan. Ayun po, ginamit ng Panginoon. Pagdating ko dito, nauhaw na siya sa salita ng Diyos. So, ang ibig sabihin, talagang hindi nawawalan ng kabuluhan ang salita ng Diyos na ating naitanim. Maaring sa panahon natin, hindi nating anihin. Pero tandaan nyo, sinabi ni Pablo, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Kaya anong kailangan natin gawin? Patuloy tayong maging matapat sa pagbabahagi ng Ebanghelyo hanggang sa dumating ang panahon na mag-ani tayo sa salita ng Diyos na ating naibahagi sa mga tao.